Hindi lang sa umano'y ghost flood control projects nakakubra ng kontrata ang kumpanyang may kaugnayan kay former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ang isang overpriced daw na farm-to-market road sa Daraga Albay, hawak din ng pamilya ng dating kongresista. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban live mula sa Legazpi City, Albay. Joash, ano na ang sitwasyon ng project na ito? Corina, ilang buwan na dapat tapos yung binisita nating proyekto kanina na farm-to-market roads doon sa may Daraga Albay. Pero pagbisita natin kanina, tila nasa excavation phase pa rin yung proyektong ito. Kaya yung ilang mga residente doon may panawagan sa pamahalaan. Putik-putik at tila mga bagong bungkal na lupa pa rin ang makikita sa ongoing farm-to-market road project na ito sa Barangay Kidako, Daraga Albay. Kahit na ayon sa kontrata, mayroon lamang 54 calendar days ang kontraktor para tapusin ang proyekto mula nang simulan ito noong Marso o halos 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang kontraktor, ang Hightone Construction and Development Corporation na konektado kay former Congressman Saldico. Ayon kay Kapitan Nelson Magaliano ng Barangay Kidako, malaking perwisyo ang hatid ng matagal na delay sa project sa kanilang mga residente. Matagal na raw kasing may daanan ang parte na ito ng kanilang barangay na tatagos papuntang Barangay San Roque. Ginagamit daw ito ng mga estudyante na papuntang paaralan at ng mga magsasaka para mabilis na makapaghatid ng kanilang mga produktong kopra at palay. Pero dahil daw hindi pa rin ito tapos, napipilitan silang umikot o di kaya tumagos sa masukal na gubat para pumunta sa kabilang barangay. Yung mga estudyante walang dinadaan, putik na ang dinadaan nila. Kaya ang gustong sabihin dapat matapos kaagad to. Ang mga tao dito masyadong nag-aalalaman dahil yung produkto namin naapektuhan dito, lalong-lalo na di tuloy-tuloy ito. Dapat matapos tuloy kaagad to. Bukod pa raw dyan ang makapal na putik na umaagos pababa ng kanilang barangay. Sana po mga dyan sa office ng DPWH engineer po na sana matulungan na po kami, matapos na po itong project, government project sa farm-to-market road. Inilahad ni Senator Sherwin Gatchalian sa isang Senate hearing noong isang linggo na ang FMR project na ito, isa sa 10 billion peso overpriced farm-to-market road contracts na nahawakan ng DPWH noong 2024. Nagkakahalaga ang 370-meter road ng mahigit 44 million pesos o katumbas ng 120,000 pesos per meter. Kahit na ayon sa Department of Agriculture, nasa 15,000 pesos per meter lang ang presyo ng isang standard FMR. Sinuri ng Billionaire News Channel ang contract agreement ng DPWH at Hightone. Pinakamalaki ang cost ng umano'y surplus common excavation na aabot sa mahigit 10 million pesos. Ikalawa ang sementong ilalagay na aabot sa 7.6 million pesos. Ikatlo ang drainage and slow protection structures na aabot naman sa 6.3 million. 5 milyon uli para sa structural concrete at 4.9 million pesos naman para sa 35 8-meter lighting poles. Ang ilan umano sa mga items na ito, tila may more than 100% markup price ayon sa kinonsulta naming engineer. Corina, yung contractor ng proyektong binisita natin kanina na Hightone, actually ikatlo ito doon sa may pinakamaraming nakubrang FMR contracts noong 2024, cornering at least 221 million pesos. Una nang sinabi ni Senator Gatchalian na isa ang Bicol Region sa mga umano'y pinakamaraming overpriced farm-to-market road sa nakaraang 2024 GAA budget allocations. Bukod sa Albay, malaki rin umano kasi yung pricing doon sa may parteng Camarines Sur na abot pa raw sa mahigit 260,000 pesos per meter yung presyo ng mga FMR. Corina. So Joash, 54 days lamang pala yung nakalagay sa kontrata, no? Meron bang sinabi yung kontraktor na dahilan? Bakit na-delay ng ganyan katagal? Alam mo, Corina, hindi rin natin ma-identify din talaga kanina yung cost ng delay nitong project na ito dahil tumanggi magpa-interview yung foreman na nandun sa project site kanina. Pero nakausap natin yung kapitan, ang kwento niya lang is na nung nag-start yung proyekto a few months ago, bigla itong natigil. Tapos biglang bumalik ulit yung contractor. So until now, hinihintay pa rin natin yung statement mula sa Hightone siguro or sa DPWH regarding dun sa naging delay dito sa kontrata or sa project na ito. Corina. So, Joash, hindi naman kaya basta-basta iniwan ng gumagawang kontraktor since tapos na dapat yung proyekto ayon sa kontrata?
Alam mo, Corina, that's something na hindi rin definite doon sa sagot kanina ni Kapitan dahil kwento niya, ang assurance daw na binigay sa kanya ng foreman ay tatapusin sa lalong madaling panahon itong ginagawang proyekto dito sa kanilang barangay. Pero gaya nga nasabi ko kanina, tumanggi magbigay ng interview itong foreman kanina sa project site. So hindi rin natin ma-identify or matukoy for sure kung iiwan ba kung sakaling bigla na lang maputol yung pondo dun sa proyekto na ito, lalo na't nalalagay sa kontrobersya yung pangalan ni Congressman Zaldico at nung mismong contractor. Corina. Maraming salamat si Joash Malimban, nag-uulat live mula sa Legazpi City sa Albay. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.